sumusuporta sa inyo. Hindi kayo uuwi luhaan. Uuwi kayong may dalang pera. Kaya naging congressman, ako naging governor, si vice governor ang naging vice governor Genomante. Triple ang bibigyan namin sa inyo. Paksek! Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa ating programa na Issue ng Bayan, ating pag-usapan at maraming salamat sa mga suporta nyo, mga OFW, pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga lagi nanonood sa Joe Malone TV para sa programa natin tuwing alauna yan at alas 6, yung Issue ng Bayan kung saan pinag-uusapan natin at binibigyan natin ng reaksyon at opinion at pinagkakakwentuhan natin yung mga walang kwentang pangyayari doon sa mga huwadcom at sa mga kongreso na yan, dapat natin pag-usapan, di ba? O, shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga sumusuporta sa Joe Malone TV, lalo na yung mga nasa abroad, yung mga OFW natin na DDS supporter. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta nyo at pati na rin yung mga nandirito sa Pilipinas, yung mga lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po tayo mga kayon. Paki-comment na lang dyan sa baba kung sa kayo lupalap naroroon at nanonood sa ating programa. Kung halimbawa nga you are watching from Switzerland, Illinois, Chicago, napasa Southeast, sa Asia naman, Singapore, Hong Kong, Japan. Kahit saan lupalap kayo, nang sagunan malaman natin kung saan inaabot yung video natin. At ganoon na rin po sa mga nandirito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment dyan kung you are watching from Mars. Hindi, you are watching from Bulacan, Tansa, Cavite, Mindanao, Pampanga, Pangasinan, Bulacan, o etc. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na tayo umabot, 'di ba? Yung mga video natin, yung mga vlog natin. At nang sa ganon, magkaroon din tayo ng engagement sa YouTube para ma-recommend yung ating video at makita nyo sa mga newsfeed nyo sa YouTube application nyo. Okay? Maliwanag mga kayon, ha? Ito, pag-uusapan natin. Ito, napakalupit na ito. Napanood ko to. Grabe. Ganun na ba? Kabobo? Sorry for the word. Sorry for the term. Ang mga Pinoy na para maniwala sa ganung klaseng, alam mo yon, sa ganung klaseng pagkampanya. Ay, nako. Grabe, Pero bago yan, meron ako mga ilang video na ipapakita sa inyo. At nang maliwanagan tayo. Pero bigyan natin ng reaction, ha? Reaction. Kung bago ka rito sa channel natin, syempre, please do subscribe at i-click mo na yung notification bell kung trip mo yung mga usapan natin dito, issue ng bayan, political, news, mga current issues dito sa Pilipinas, yung mga nangyari. Dalawa lang po ang sinusuportahan natin sa ngayon na mga politiko, mga kandidato na pinaniniwalaan natin na maglilingkod sa bayan natin. Walang iba kundi si Isko Moreno para sa lokal, sa pagka-mayor ng Maynila. Kung ikaw ay naniniwala, please comment Blue Hearts for Yorme Isko Moreno. At kung ikaw naman ay DDS supporter, kagaya ko at kagaya ng mga viewers ko na mga solid DDS supporter, paki-comment naman dyan, Green Hearts for BP Sara. Ito naman pakita natin yung suporta natin. Pakita natin kung ano yung kaya natin gawin sa social media. Mas malakas tayo pagkasama-sama tayo. Actually, malakas naman na Malakas at marami nang naniniwala kay BP Sara at kay Isko Moreno. Pero gusto ko makita, umuulan ng Blue Hearts, umuulan ng Green Hearts. Nang sa ganun, mas lumawak at mas maraming makakita at mas malayo yung maabot ng boses at yung paningin natin. Okay? Ito, galing sa Net25. Ito mga favorite ko, mga pinagkukuhaan ng mga ng mga news, mga current issues because they are active on sa mga issues na yan. Ito lang sa akin. Sa akin, sana tayong mga botante, di ba? Including you, lahat na nakarehistro at yung mga nagbabalak magparehistro na kayo at gusto kong sabihin sa inyo na ito lang yung pagkakataon natin. Etong tuwing mag-e-eleksyon, lokal man o national, na putulin na yung sumpa na yan, yung curse na yan, na ginagawa ng mga trapo, mga taliwas na mga na mga politiko na ang iniisip nilang ay pang sarili lang. Diba dapat, nakapokus yan, parang si Isko Moreno, sa taong bayan. Kasi taong bayan ang magluluklok
sa mga politiko na to, hindi yung mga kapartido nila. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, mamaya may papanoorin tayo, Diyos ko, ewan ko, kung nakakainis, na nakakasama ng loob, na para bang ganun na lang, kababaw, yung mga kapwa Pilipino natin, na mga botante na para sa ganun halaga, di ba? Masisilaw ka, di ba? Gaya nga na sinasabi ng iba, na yung vote buying ay nakatago na sa pangalan ng ayuda. Kaya gising-gising. Gising-gising mga mga kayon, mga Filipino voters natin, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Tayo mismo ang maghahalal. Kaya kung ano man yung nangyayari ngayon, tayo rin yung sisisihin natin, di ba? Kasi yun ang binoto natin, di ba? Kaya nga itong pagkakataon na to sa 2025 at 2028, muli na naman tayo boboto at ito lang yung kapangyarihan natin para mapahintunan natin yung mga hindot na yan. Panoorin natin to. Marcoleta. Maganda to. Basta, mamaya. Pukong, ito kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo. At parang bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nasa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez. Kong Chua. Biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapit-tapit kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Oh. Ayun, ilang beses na kayong tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyawag ng tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang opo. parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto Grabe, kong i-emphasize topic, no? sa aking pagsasalita. Opo. Ito yung binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya okay. na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kinakailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumabala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. Yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman tama siguro din naman. nagdaramdam, maring Nag-voice out lang po sa inyo. nag-voice out, maring nanghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni Race ko ito, Oo. parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Sasapawan parang ganun. Maring masapawan, maring Okay. ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Tama Pero naman, kailangan ipaliwanag ko pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. healthy discussion. Oo, Hindi healthy naman- discussion. Minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, Ayun. issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Yun. Lumutsa Sa talaga. puntong yun, Yun, lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya nasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Oo. ikaw naman, kanya ganun eh. Oo. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, anong akong programa mo? Oo. Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman kalaban ko yun. Oo. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Oo. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Oo, tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? So walang ginalaman po sa walang issue. kinalaman sa issue eh. At Kahit meron sa- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabi, makabalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng alam kong Laguna yun? Oo, Yes. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala Hindi kayong naman wala naman akong pakialam doon sa Local issues doon din sa eh. local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino Oo pupuntahan nga. ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali Hindi ko nga pwedeng talaga gawin siya. yun eh. Oo. Eto. Etong susunod, hindi ko alam kung mabubuo pa ang araw nyo o masisira ang araw nyo.
Ito malupit ha. Babasahin natin ha. Pero may video to eh. Nakita ko sa TikTok at talagang nagsisirculate na rin sa SOCMED. Oh, kung kayo na, iiwanan ko na sa inyo yung husga mamaya. Panoorin muna natin. Grabe to. Ngayon po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Ha? Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayong may dalang pera. Aside dun sa bibigyan po ni Congressman Don Ronay, ang inyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Ito. Dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don Don, kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang naging Vice Governor General Mante. Triple ang ibibigay namin sa inyo! Baksik! Okay po ba yan? Okay! Laguna. Okay. Laguna. Ha? Ano? Kaya pa? Di ba? Ako lagi ko sinasabi to dito sa programa natin. Ang pagiging magaling at mabuting liderato na dapat iboto, hindi lang requirement yung pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa kapwa niya Pilipino o sa constituent niya o sa buong sambayanan. Hindi lang natatapos doon kasi dapat merong marunong siyang mag-critical thinking, problem solving, decision making, kasi may mga pangyayari na hinihingan ng agarang solusyon, decisive moments. Yun ang mga requirements. Okay, walang problema sa pagtulong. Kung dan. Personal mong pera naman yan, sinasabi mo. Di ba? Okay lang naman. Wala naman kaming pakialam dyan. Kasi pera mo naman yan. Di ba? Ako naman, nananawagan ako sa mga taga Laguna na maging wais naman tayo. Lalo na, hindi lang sa Laguna. Sige, wag na natin i-general, no? Wag na natin gawing specific. Sa buong, sa buong Pilipinas na lahat ng tatakbo. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Nananawagan ako pag ako, hihingi ako ng suporta nyo. Diba? Pag ako, ngayon, hindi kayo uwing luhaan. May uuwi kayong pera. Grabe yung transition, no? Di ba? Grabe yung transition. Hindi mo na nagpalabok mo na sana, yung dami mo na kinukwento, kwento, bago sabihin niya na may hindi kayo uuwing luhaan, bibigyan ko kayo ng pera. Regardless, pera mo man, wala akong sinabi, pera mo man, pera ng kaban ng bayan, o personal na pera mo, dinugot mo sa personal na pulsa mo, wala akong paki. Ang akin lang, sana, hindi lang sa Laguna, sa mga boboto, maging wais tayo. Gawin natin yung assignment natin, yung homework natin na usisain at magkaroon tayo ng initiative na mag-background investigation sa lahat ng mga kandidato na gusto natin iboto. Halimbawa, na shortlist mo na. Sa governor, ito boboto ko. Sa presidency, sa lokal, ito, ganito ang boboto ko. Na shortlist mo na. Gawin mo naman yung assignment mo bilang botante. Bilang yung homework natin, gawin natin. Usisay, andyan lang ang Google. Noon okay pa walang Google, walang internet. Pagka may pinangako, sige na to, pangahawakan mo na yung Pag may pinangako si politiko, pangahawakan mo na kasi hindi mo alam kung trapo ba yan o hindi. Pero ngayon, may Google na. Pwede mong panoorin, pwede kang mag-investiga. Yung mga politiko na yan, merong official social media yan na ipinapasa sa COMELEC, pinaparehistro na sa ganun, sa kanila lang yon, doon pwede kang magtingin-tingin. 'Di ba? Assignment natin yon bilang botante. Wag lang yung napupusuan ko to, mukhang magaling to, mukhang mahusay to. Okay na to, pwede na to, boto ko na to. Tapos pag nakaupo na, kanya-kanya na tayong turuan, kanya-kanya na tayong sisihan.
Vote wisely. Common, di ba? Cliche na yan. Dati nang binabanggit yan, vote wisely, vote wisely. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nanindigan sa vote wisely na yan. Karamihan, tayo pa rin yung nasisisi, yung mga sarili natin pagdating sa ganyan. Kasi, hindi tayo gumagawa ng assignment natin. Di ba? Assignment na natin yon bilang botante. Hindi lang ang pagtulong sa kapwa, yung requirement para ang isang politiko ay maging magaling at maging mabait. Lahat ng Pilipino tumutulong, mahirap man o mayaman, meron man o wala, maniwala ka sa akin. Di ba? Ikaw na mismo nanonood, minsan ka na rin tumulong. Minsan ka na rin nagbigay sa mga pulubi, sa mga street dwellers, nagbigay ka ng pagkain, pera, 20, 10. Kasi likas na tayo dun. Inborn. Likas na sa Pilipino yung magiging matulungin. Mayaman man o hindi, mahirap, may pera man o wala. 'Di ba? Kaya hindi lang yung simpleng pagtulong ang requirement. Huwag niyong tignan sa ganun. Hindi ko sinasabing masama tumulong. Pero pagdating sa pagkuha ng posisyon sa gobyerno para maging public servant, abay, dapat mas matalino tayo. Ha? Tingnan mo si Yorme Isko Moreno. Example lang Yorme Isko Moreno nung pandemic, hindi umuwi sa pamilya niya. Doon natutulog sa City Hall. Public servant all out. Ibibigay mo pati buhay mo. At hindi ka uuwi sa pamilya mo. Kasi public servant ang pangako mo, ang priority mo, taong bayan. Kasi yan ang bumoto sa'yo, yan ang naniwala sa'yo. Kaya ikaw, in return, dapat, yan, during pandemic, hindi umuwi si Yorme Isko Moreno, 24 ilang buwan yun, nandun sa City Hall. Hindi ko sinasabing dahil sinusuportahan ko si Isko Moreno. Sige nga, sinong politiko sa lugar ninyo yung hindi umuwi nung pandemic? Di ba? Nakakainis Yung ganong salitaan, tapos biglang hindi kayo uuwi ng luhaan. Buti na lang, sa mga survey na to, ewan ko, hindi ko alam kung latest to, yung mga survey na to, tinan nyo buti na lang, nangungulelat na siya. Kong Dan Fernandez, kulelat sa Laguna, gubernatorial survey. Ang nangunguna si Sol Aragones with 37%. Kong Dan Fernandez, 29%. Agapay Karen, 21%. Hernandez Ruth, 12%. 2025 election, province of Laguna. Second quarter of 2024 survey, period, May 18 to May 28. Ako gusto kong pumunta ng Laguna Magkakantak ako ng sarili kong Magkokontak ako ng sarili kong survey na yan. Sige, gawin natin yan. Tapos, sa Maynila naman, eto na. Manila Congressional Survey, December 1 to 13, 2,000 respondents. District 3, magkakalaban to sa pagka-congressman. Apple Nieto, 61.3%. Kagrupo to ni Isko Moreno. Joel Chua, ito yung madalas na nai-issue kay Yorme Isko Moreno, 29.6%. Undecided, 9.1%. Kita nyo na? Di ba? Ito yung nagagawa natin bilang content creator, SOCMED, at kayo bilang nanonood at nagiging observant na rin kayo, nakikita nyo na. Diba? Kung unconsciously, nagagawa na nyo rin yung homework nyo kahit papano through social media. Kaya ang laking tulong din ng social media sa atin. Kasi kahit papano, nakikita mo na yung mga trapo. Diba? Naghihiganti na yung mga taong bayan. Sa District 6 naman, District 6, sa Maynila, congressman din, percentage. Joey Uy, 49.6%. Benny Abante, 35.3%. Yung undecided, 15.1. Di ba? Well, kahit pa paano, natututo na yung mga Pilipino. Dito paano doon sa mga lugar, like ilang mga provinces na hindi exposed ganon ka-expose sa social media, na hindi nakakapanood, na hindi aware doon sa mga nangyayari sa issue ng bayan, paano na lang, di ba? O ang paniniwalaan nila, yung dating pinaniniwalaan nila. Di ba? Kaya importante rin, hindi ko naman yung tamang paggamit ng social media.
Yan ang makakatulong sa atin. Siyempre, lahat naman ng sobra, masama eh. Di ba mga kayo mga viewers ko, I'm sure, lalo na yung mga nasa abroad, yung mga lagi nanonood, yung mahilig sa politics, dapat eh. Hindi pa pwede yung, sa totoo lang hindi pa pwede yung hindi ka manonood ng politics. Dati yan ang katwiran ko eh. Ayoko manood ng politics kasi nababad trip lang ako. Di ba? Pero na-realize ko na nandito ako. Nandito tayo sa mundong ginagalawan natin sa Pilipinas. Dapat involved ka, whether you like it or not, because this is what, kung ito yung nangyayari, ito yung nangyayari sa politics sa gobyerno ng Pilipinas, kasama ka dun, involved ka dun, at dapat merong kang pake. 'Di ba? Kaya mabad trip ka man o dahil sa mga bad news o maging good mood ka man dahil sa mga iilan na good news, pero dapat may pake ka rin dahil kasama ka sa gobyerno na to. 'Di ba? Kaya na-realize ko na, okay, if you cannot beat them, join them. 'Di ba? Nandun na ako. So, inalam ko na yung politics. I'll do my homework. Inisa-isa ko yung mga nagugustuhan ko, pinag-aaralan ko pa rin. I like Sol Aragones eh. 'Di ba? Sana makapag-vlog ako sa Laguna, makapag-contact ako ng survey. Kailangan ko lang magpaalam sa Laguna. Pero eto, yung reaction natin, eto lang yung matutulong ko na kahit papano may panggising sa kapwa natin Pilipino na naniniwala pa rin doon sa mga lumang sistema na pinaniniwalaan nila kasi hindi sila ganun ka-aware sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Gising na tayo. Kasi ito na lang ulit yung pagkakataon natin. Tuwing election na lang tayo, nagkakaroon ng powers na iluluklok natin kung sino yung gusto natin. 'Di ba? Kaya dapat, pag pumunta ka sa election period, sa May 12 o May 12 usually, kailangan equip ka. Equip yung utak mo na etong taong to, eto yung iboboto ko. Hindi yung eto yung tao ko kasi binigyan kami nito ng ayuda. Hindi. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Lalo-lalo na yung mga sa mga lugar na hindi masyadong aware o hindi masyadong kung may internet man, hindi masyadong nanonood. Alam mo yun, dahil sa sobrang busy nila. Unlike sa Maynila, yung mga sentro-sentro, Mega Manila, medyo talagang babad sa babad sa cellphone. I mean, yung mga probinsya, may mga internet din dyan, may mga cellphone. Kaso hindi ko lang sure kung ganun sila kababad. Unlike sa atin dito, talagang babad. At ultimo paggising, cellphone di ba? So ako, ine-engage ko na rin yung sarili ko sa politics. Kasi kasama tayo doon counted tayo doon, whether we like it or not, di ba? Kasi kasama ka doon Kasama ka sa Pilipinas, count ka ron. Di ba? Mga kayon, buti na lang at yung mga alam mo yun, yung mga hindi ganun kagandang performance na trapo kung tutuusin, mga bumababa na yung percentage. Meaning, mga re-electionist to Ngayon, magkakataon na tayo magkakaroon na tayo ng pagkakataon na piliin. Tingnan mo mula next year, January, hanggang election period, tama mababait yung mga yan. Para mapagtakpan yung mga kabalastugan nila, yung mga masasamang ginawa nila, mga previous na buwan. Next year, sigurado, ang babait niyan. Halikan pa yung paa mo niyan. Halikan yung paa mo, halikan yung akbayan ka niyan, picture tayo, gano'n. Pero pag nakaupo na, boom, tapos na. Kaya mag-ingat-ingat, ha? Vote wisely. Ayan na naman, sinabi ko na naman. Pero gamitin natin itong social media. Mga kayon, hihingi lang ako ng konting pabor. Paki-like and share itong video natin. I-share mo sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo na DDS supporter, Iskonia supporter, or even mga basher o mga magkaiba man kayo na sinusuportahan ng manok. Pwede nyo i-share, i-like, i-share. Share nyo sa Facebook yung link at nang sa ganun, maging aware yung mga tao. Di ba? Hindi lang pagtulong. Walang problema sa tulong, Walang problema. Don't get me wrong. Hindi lang pagtulong yung requirements para makakuha ng posisyon sa gobyerno. Kasi kaya ka nga public servant Dapat all out ka. Hindi yung nag-out ka lang pagka election period o campaign period. Di ba mga kayon? Ayun na. Buti na lang. Ang bababa ng mga rating nito at least nalalaman ng tao kung sino talaga yung iboboto nila. I hope, di ba? Pero at least
Ay, nandito, gamitin natin itong platform na to ng social media. Meron din tayong Facebook, meron din tayong TikTok mga kayon. Ako, hihingi lang ako ng konting suporta sa inyo. Huwag sana kayo mag-skip ng ads. Like and share. Pwede kayong mag-comment dyan. Kung wala kayong mag-comment na, ito, turo ko sa inyo. Kung wala kayong mag-comment regarding sa video natin, mag-comment na lang kayo kung depende kung anong kulay yung sinusuportahan nyo. Kung Isko Moreno, blue hearts. Kung BP Sara Inday Duterte, gaya namin, mga viewers ko, green hearts. Okay mga kayon, tuloy ang laban next year. Impeachment case ang mostly na magiging topic natin dyan. At siyempre, yung mga survey natin, hindi mawawala sa Maynila at pati na rin sa national. Okay mga kayon, maraming salamat sa pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat at advance Happy New Year.